inyo. Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo, at para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Sara Duterte nga po, binastos si Congressman Abante. Yun pong kanyang toxic politics. From Davao, dinadala niya sa Maynila. Anong kinalaman mo sa Manila? Ha? Dumayo ka talaga dyan para tirahin yung mga kongresista na magper-persecute sa'yo sa impeachment? Panoorin po natin ito. Ano nga bang distrito ito? Sino nga bang congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Okay, so binastos po niya at ginamit yung larawan ni Congressman Abante na ganyan po yung itsura. BP Sara, baka nakakalimutan mo to. See? So anong tawag niyo dyan? Di ba? Comment down below. Anong tawag niyo dyan? Oh, klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Be. Toxic politics po mga kaibigan ang itinatanim ng ating pong Vice Presidente sa mga tao ng Maynila. Kanino siya walang respeto? Sa inyo siya walang respeto. Ha? Si Congressman Abante po ay ginagawa ang kanyang tungkulin, ang kanyang trabaho. Chine-check po niya kung tama ba ang paggasta ng mga kaperahan ng mga Pilipino na hindi mo maipaliwanag, kaya dadalhin nila sa Senado at i-impeach ka. Tapos ikaw ngayon, para makaganti ka, pupunta ka sa distrito niya, sisiraan mo siya. Diba? Do you think walang utak ang mga tao? Matatalino yung mga yan. Ha? Naggaganyan lang yung mga yan dahil ayaw nilang mapahiya ka. At sino ang mga nasa likod ng mga desperadong nagpaakyat sa'yo dyan? Dahil po dyan, Attorney Princess Abante tinusta si Sara Duterte. Manood ka, Sara, kung paano manusta ang isang matalinong tunay. Panoorin po natin ito. Di kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Oh, mic drop! O para po sa mga tao na hinayaan na tumayo ang dayo dyan at bastusin ang inyong sariling kongresista, dapat lang na hindi kayo naging presidente. Sino ba kasing nagpatayo dyan? Hindi naman yan taga dyan. Anong kinalaman dyan sa Maynila? Di ho ba? O bakit? Bakit kayo nag-ano ngayon? Nagkakampi-kampi ngayon? Bakit? Parehas kayo ng pamamalakas sa politika? May mga hindi maipaliwanag ng mga kaperahan? Di ba? Di ba? Imbis na ipaliwanag, magagalit. Imbis na ipaliwanag, dadaanin sa mga wordplay. Di ba? Ganon po ba? Alam niyo po, dyan po sa tumayo na yan at nanihira kay Kong Abante, do you think ang mga tao, specifically dito sa Luzon, ay walang utak na maniniwala dyan sa mga ganyang salitaan at madadala sa mga ganyang klaseng banat na parang bata ninyo? No, matatalino na po ang tao. And sa aking palagay, no, you are just destroying yourself by doing that. Parang away ng isang immature na individual. Hindi po eh. Dinadaan ka sa proseso, sumagot ka ng maayos. Diba? Doon nagdaan ka na sa mga maayos na hearing, binigyan ka na ng pagkakataon, hindi ka sumasagot ng maayos. Pinipilosopo mo, pinatarayan mo. Tapos ngayon na nasa impeachment na, o para makaganti ka sa mga congressman na nasa likod ng impeachment para sa'yo, pupuntahan mo yung kanilang mga nasasakupan, sisiraan mo sila, baseless, pambata, mas lalong nagiging mababa sa paningin namin may mga utang. Sorry to say. Kayo, what you guys think? Comment down below. Silver Voice TV. Magandang umaga.